Dalawang patay matapos matrap sa nasunog na bodega ng foam sa Davao City. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Natupok din ang ilang bahay malapit sa isang bus station sa Barangay Piñahan, Quezon City. Mag-aalas 6 ng gabi. Walang naiulat na nasawit na sugatan sa sunog na inaalam pa rin ang dahilan. Residential area rin ang nasunog sa Santa Mesa, Manila kung saan 3 minor de edad na magkakapatid ang nasawi. Iniimbestigahan din ang mitya ng sunog na nasa 30,000 piso ang halaga ng pinsala. Ipinahinto ng Commission on Elections ngayong gabi ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 national elections na nagsimula noon pang January 6. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kasunod ito ng paglalabas ng Korte Suprema ng temporary restraining order sa pag-disqualify sa ilang kandidato kabilang si dating Representative Edgar Erice na tumatakbo sa 2nd District ng Caloocan. Inapela ni Erice sa Supreme Court ang pagpabor ng COMELEC sa isinampang disqualification case laban sa kanya. Nauna nang iginit ni Erice na wala siyang nilabag na probisyon ng Omnibus Election Code. Ayon sa COMELEC, kailangan magpatupad ng pagbabago sa Candidates Database Election Management System o EMS, Automated Counting Machine at Consolidated Canvassing System. Babaguhin din ang 1,667 ballot face templates at serialization nito at ang pagbabago sa numero ng mga kandidato. Uulitin ang pag-imprenta sa mga apektadong balota. At dahil babaguhin ang EMS at database, pag-aaralan din kung uulitin ang ginawang trusted build. Ang trusted build ay ang pag-convert ng source code na ginawa ng programmers sa machine-readable codes. Nagsalpukan ang isang modern jeep na nawalan umano ng preno at isang tricycle sa Kalumpit, Bulacan. 2 patay at nasa 20 ang sugatan. Yan ang report ni Nico Wahe. Ay, naku po! Tulong-tulong ang ilang residente sa pagsagip sa mga sakay ng modern jeep na sumalpok sa isang tricycle at nahulog sa gilid ng tulay sa Kalumpit, Bulacan. Duguan ng ilan, karamihan, mga estudyante. Duguan din ang matandang lalaking sakay ng tricycle. Ang babaeng pamangkin niya, humandusay sa gitna ng kalsada. Galing po kami district hospital, nagpa-check up po yung tiyuhin ko. Tapos yun po, nung pauwi na kami, yun po, bigla na lang yung ganun nangyari. Pero hindi nakaligtas ang kanyang pinsan at ang driver ng tricycle na sinakyan nila. Ayon sa saksi, biglang nag-counterflow ang jeep. Nag-counterflow po siya, tapos di niya alam na may kasalubong. Nagip niya po yung tricycle. Sa lakas ng impact, humiwalay ang motorsiklo sa tricycle at nahulog din malapit sa tulay. Biyaheng San Fernando, Pampanga itong modern jeep na ito. At bagong aksidente ay yung kanang bahagi ng kalsadang ito ang binabaybay niya. At nang mawala ng kontrol, pinilit nitong ikabig sa kaliwa hanggang sa salpukin ang kasalubong na tricycle. Hanggang sa ganito na ang sinapit niya. Ayon sa Kalumpit Police, bukod sa 2 nasawi, may 20 sugatan na dinala sa pakamutan. Hawak na ng pulisya ang driver ng modern jeep. Nawalan po ng preno, yun lang po. Iniwas ko po, sir. Silalagay ko po kung saan po siya maganda patigilin. Kaya binangga ko po yung sarili ko doon sa may para hindi po maano yung mga pasero ko. Sana mapatawad niyo ako. Reckless imprudence resulting to homicide po and physical injury and damage to property po. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaabot ng mahigit 2 taon bago matunto ng mismong pamilya ang bangkay ng kaanak nilang nawala. Ang suspect sa pagpatay, kasama raw sa grupo ng umano'y utak sa isa pang kaso ng negosyanteng dinukot at pinatay. May report si Emil Sumangin. 2022 natagpuan sa Caloocan ang bangkay na ito. May duct tape sa muka, gapos sa mga kamay, tadtad ng sugat at may nakapalupot na tila pinangsakal. Nakita ko lang yung paa. Yung pagkakita ko po ng paa, nagtatakbo na po ako kasi natakot na po ako talaga. Matapos ang mahigit 2 taon, tukoy na kung sino siya. Si Noel Gonzaga, 29 years old. Mismong pamilyang naghahanap sa kanya ang tumukoy sa labi ng puntahan sa punerarya. Mrs. kayo mag-confirm, sir. Siya ho yun? Yung hinahanap yan. Yan po yung suot niya nung nawala siya. Suspect sa pagpatay si Elias Noli, kaklase at kaibigan ng biktima. Sa TV raw nakita ng kaanak ng biktima ang suspect noong nadakip ito para sa ibang kasong kidnap for ransom. Siya po, nag-confess naman siya voluntarily na siya ang pumatay sa anak ko. Itong biktima ay hinihingian ng pera na worth 200,000 kasi nalaman nung suspect na kaibigan niya, schoolmate,
na may kaya to. Siya nga po yung kumontak pa sa nanay para humingi ng 200,000. Saan mo pinatay kuya ko? Sumagot ka! Itinuro ng suspect ang halamanan sa Caloocan kung saan itinapon ang bangkay ni Gonzaga. Tingin ng nanay ng biktima, may kasabwat pa ang suspect. Ayon sa QCPD, kasama si Elias Noli sa grupo ng naarestong umano'y mastermind sa hiwalay na pagdukot at pagpatay sa isang negosyanteng isinilid sa drum bago ilibing. Sila rin po yung mga involved sa pagpatay doon sa businessman. Ang umano'y mastermind gumagamit daw ng magkaibang pangalan. Pero ang dating aktres na si Rochelle Barameda, kumbinsidong siya rin ang taong iniugnay noon sa pagpatay sa kapatid na si Ruby Rose Barameda. Pag napatunayan natin, supplement tayo sa piskalya. Pwede rin natin siyang kasuhan ng yung pagtatago ng pangalan. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumaba ang trust ratings ng 5 pinakamataas na opisyal ng bansa batay sa survey ng Okta Research. Sa pinakahuling tugon ng masa survey, bumaba ng 10 puntos ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. 49% ang trust rating noong Nobyembre mula sa 59% noong Setyembre. Bumaba rin ang performance rating ni Duterte sa 48% mula 52%. Sabi ng Okta, ito ang pinakamababa niyang rating mula December 2023 at unang pagkakataon na bumaba sa majority threshold na 50% ang kanyang performance at trust ratings. 65% naman ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Nobyembre, mas mababa sa 69% noong Setyembre. Mula sa 66% na performance rating ay bumaba sa 64% ang mga nasisiyahan sa trabaho ng Pangulo nitong Nobyembre. Bumaba rin ang trust ratings nitong Nobyembre ni Senate President Francis Escudero sa 63%, House Speaker Martin Romualdez sa 58% at Chief Justice Alexander Gesmundo sa 10%. Hindi naman nagbago ang performance rating ni Escudero sa 65% habang bumaba ang kina Romualdez sa 59% at Gesmundo sa 8%. Isinagawa ang survey nitong November 10 hanggang 16 sa 1,200 respondents at may margin of error na plus or minus 3%. SUV na may plakang pang-opisina ng gobyerno at pick-up sa convoy umano ng kongresista. Yan ang mga bagong naitalang pasaway na dumaan sa EDSA busway. May report si Nico Wahe. Pinara ng mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang sasakyang ito na dumaan sa EDSA busway sa Ortigas Station na bukas ang blinkers at nagwangwang pa. Sir, magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Nandiyan yung VIP natin. Pinawala kami dito. Sino po? Sino po? Si Congresswoman. Congresswoman ano po? Paano? Agad silang sinabihang bawal dumaan sa EDSA busway kahit pa ng tinutukoy niyang Congresswoman. Bawal po tayo dito sir, sa busway sir. Wala po kasing... Oo nga, lumabas nga sila eh. Kala ko susunod eh. Hiningi ng mga taga-SAIC ang lisensya ng driver sa pinatabi. Noong una ay tila nagbagal at patabi ang sasakyan. Pero humarurot ito at tumakas. Ilang minuto pang lumipas, isa pang SUV na may government plate ang dumaan sa busway. Paharurot din itong tumakas at tinamaan pa sa kamay ang operatiba. Nakikipag-ugnayan ng SAIC sa LTO lalo't nakuha nila ang plate number ng dalawang sasakyan. Itong sasakyan, yung registered owner ng sasakyan at yung driver ay nadadalhan ng show cause order ng LTO at kakausapin ng LTO kung ano ang mga nasuway na mga violations nila at yung mga karamtang penalties. Inaalam din kung talagang escort ng Congresswoman ang naunang tumakas na driver. Alam pa yung sino, identity ng Congresswoman, kung talagang siya ay escort, pero sinabi na ng enforcers na kahit escort siya ay hindi siya allowed na gumamit ng busway. Hindi siya kasama doon sa mga pinapayag na gumamit ng busway. Paalala ng Department of Transportation, ang mga pwede lang dumaan sa EDSA busway bukod sa mga bus ay mga on-duty na ambulansya, truck ng bumbero at sasakyan ng pulisya at mga service vehicle para sa mismong EDSA busway project. At ang mga opisyal lang na pwedeng dumaan ay Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Doble dagok sa mga kaanak ng isang namatay na OFW sa Kuwait ang madiskubring hindi ang kaanak nila ang nasa kabaong na iniuwi sa bansa kundi ang katrabaho nitong Nepalese. Duda rin ang pamilya sa kung paano nasawi ang OFW. May report si Maris Umali.
Labis ang pagtangis ni Nathania at kanyang mga kapatid nang sunduin ang labi ng kanilang inang si Jenny Alvarado na galing Kuwait. Kompleto sa detalye ang kahon kung saan nakalagay ang labi. Wala phone number hanggang sa kanyang pangalan. Pero nang silipin ang bangkay sa punerarya, yung nunal niya po dito nabuhay sa ilong at yung may peklat po siya dito sa kamay na para siyang keloid. So lahat yun? Wala po. Imbes na kanilang ina, labi ng Nepali na kasamahan niya sa trabaho ang dumating. Humingi ng paumanhin ng Department of Migrant Workers sabay pagtitiyak na sa Huwebes darating ang labi ni Jenny. As it is, I take full responsibility dahil ako rin ang nagsabi na agaran ang pagpapauwi ni Jenny, which might have caused the mistake. But that said, we are also carefully studying whether there are liabilities involved with respect to the shipping of the human remains. Nasawi si Jenny noong January 2 matapos ma-suffocate sa pagsusunog ng uling. Patay rin sa insidente ang Nepali at 2 Sri Lankan. Pero duda rito ang kanyang pamilya. Baka sinasaktan din siya, ganun. Kasi may history po eh. Posible naman po tatawag sa pulis, walang ibig sabihin nun, di ba po? Na nanghihingi ng tulong. Yung mga kuko niya tinanggal, nakatali yung kamay niya, which is mayroon siyang parang mga dugo na mga buo-buo pa. Then, yung leg niya po, makikita mo na violet. Sabay-sabay po silang na-suffocate at namatay. Pero bakit po yung bangkay po ng Nepali na dumating dito? Ganun po yung itsura. Hinala ng pamilya at maging ng grupong sandigan o samahan ng mga DH sa gitnang silangan, may foul play sa pagkamatay ni Jenny at ng iba pa niyang mga kasamahan. Kaya nananawagan sila sa pamahalaan na masusing maimbestigahan ang insidente, mapanagot ang may sala at mabigyan ng hustisya ang mga naulila. We have assured them of getting the police reports and the autopsy results. Kasi yan ay inaantay pa natin. Bago pa man tayo makapagsuri, makapagpasya, whether or not we will pursue claims in relation to Jenny's death. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Vice President Sara Duterte, sinabing seryosong kinukonsidera ang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Base sa post ng SMNI, sinabi ito ni Duterte nitong weekend kung kailan may private trip siya at pagbisita sa ilang grupo ng mga OFW sa Japan. BRP Teresa Magbanua at BRP Gabriela Silang magkatuwang sa pagtaboy sa monster ship ng China Coast Guard. Huli itong namataan 77 nautical miles mula Capones Island sa Zambales, pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon naman sa Foreign Ministry ng China, dapat tigilan ng Pilipinas ang anilay malisyosong akusasyon dahil ang claims nila ay may basehan umano sa kasaysayan at batas. Yan ay kahit alinsunod sa 2016 arbitral ruling na hindi kinikilala ng China. Walang basihan ang kanilang pag-angkin sa halos buong South China Sea. Chinese national na wanted sa illegal gambling sa China, arestado sa NAIA. Dinala na siya sa detention facility sa Taguig at nakatakdang ipa-deport. Supply ng tubig sa Bohol, Panglao International Airport, balik normal na matapos ang halos 1 buwan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa masukal na gubat sa Antique, may tagong ilog na nakakaakit ang ganda. Ginang Mahalina sa ganda ng Cuyapnit River kasama si Mark Salazar. Payapang ilog, di aakalaing adventure pala ang naghihintay sa kaibuturan nito. Masusubok ka sa trail, makikita ang pambihirang mga rock formation. Ang tagong Cuyapnit River sa bayan ng Pandan sa Antique. Tubig, bato, lupa, yung naghahalo, nagmimix yung trail. Pero habang papalapit ka, napifeel mo talaga na majestic yung lugar. Parang virgin, enchanted. Kasi matagal na akong nagta-travel sa mga ganitong klaseng lugar, pero yung Cuyapnit River talaga, yun talaga yung pinaka-unique. All out ang nature experience na ito dahil bukod sa huni ng mga ibon at sayaw ng mga puno't halaman sa paligid, malinis at malamig ang tubig sa mga natural pool. Kahit abutin mo pa yung ilalim, no? Kasi ang lalim sir eh. Ang linaw ng tubig. Maraming pool. At ang ganda ng view sa bawat anggulo, talagang IG-worthy. Dapat talaga maging maingat. Protektahan talaga yung nature. Kasi nga,
dumadami yung tao sa mundo. So nagiging crowded yung area tapos nasisira yung kalikasan. Mark Salazar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.